Sa wakas, nakarma rin itong si Percy Tabi. Tabi. Pag Tabi, dagdagan mo na lang ng tabingi. Napahiya rin ang hinayupak. Hindi ho talaga tulog ang maraming Pilipino ngayon. Hindi na po madadala sa mga pautot ng mga kaliwang grupo. Mantakin mo ha, mismo dyan sa kalsada, pag ganun-ganun pa siya, ang sigaw ng nakakutsi, may dalang placard, magnanakaw. Tapos feeling pa niya, hindi siya yung sinigawan, anak ng kagwang nakarap talaga sa kanya, magnanakaw! Manhid ang buang. At siyempre, dugtong na rin po natin yung pagkabuisit ni Senator Idol Robin Padilla dito kay Percy Tabi. Ayan. At pag-usapan rin po natin yung mga ilang video na hindi po ito basta-basta lang na video eh. Kasi ang nangyayari ho dito, parang ipinagtabuyan talaga si Bongbong Marcos ng ASEAN Nation eh. Iniiwasan. Si BBM, grabe no. Kawawa ang mga Pilipino at tayo ay apektado. Kung ano po ang performance ng presidente natin sa international community, tatamaan rin po tayo dyan. Apektado tayong lahat kasi siya po yung nagre-represent sa ating pagka-Pilipino, sa ating bansa. Pero grabe yung kamakailan, di ba yung pagpasok ni BBM, lumabas yung mukha ni Tatay Digong, yung background, mga litrato, mga video. Pero ito iba, talagang iniwasan si BBM ng mga leader, kasama rin po itong si President Donald Trump po sa nakakahiya, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Ito na ho yung resulta. Isang nakakahiya bilang isang Pilipino na ganito ang trato ng mga ASEAN na leaders kay Bongbong Marcos sa presidente ng ating bansa. Pero bago ang lahat yan, bago natin kantsawan yung hinayupak na yan, pag-usapan po muna natin itong si Percy Tabi. Okay, pa-like mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. Again, happy Halloween pa rin po sa ating lahat ng maraming Pilipino. Hindi na natin mag-costume. Hindi na natin kailangan mag-costume. Mukha pa lang, superhero na. Akala nyo mukha pa lang, impacto na. Ito, impacto si Percy Tabi. Merong insidente, hindi ko po ito alam kung saan, pero kumakalat po sa social media at trending na merong dumaan ng mga motorista, yung nakakotse na kulay puti, na nadaanan itong si Percy sedan niya. At nasigawan po siya ng magnanakaw. At proud pa siyang magnanakaw. Ito yung video ngayon, tingnan po ninyo, pagmasdan po ninyo ng maayos. Magnanakaw daw. New York. Magnanakaw, tapos ganun-ganun ang hinayo, pag ganun-ganun ka pa. No? Naka-Alphard, no? Alphard ba yun? Sige, ulitin natin ng konti. Ayan. Alphard ka, oh. Magnanakaw. Magnanakaw! Paano yan? Nasigawan ka ng magnanakaw? Sa EDSA yata to, noong rally, no? September 21. Nandyan ka, tapos sinigawan kang magnanakaw, gumaganong ka pa, proud ka pang hinayupa ka. Ganun, magnanakaw ako, anak ng kagawang. Grabe no, manhead no? Ikaw kongresista ka, sinigawan ka ng magnanakaw, proud ka pa. Ano ang ibig sabihin yan? Proud kang buhaya ka. Ano kasi sila, hindi yan sila nasasaktan. Kasi mga manhead na feeling nila, malinis sila, pero hindi nila alam, sila po talaga ang pinakasalot sa ating bayan. Itong mga kaliwang grupo, mga komunista, nagbabalat kayo lang yan eh. Feeling po no, feeling na malinis, anak ng kamote, ganun-ganun ka lang. Pag nagsalita, akala mo kagaling-galing, totoong makabayan, yung pala, nagbabalahura at nambabastos sa kaban ng bayan. Yan ang totoo dyan. Iwan ko kasi bakit binuboto pa itong party list na to, mga akbayan eh. Mga salot eh. Walang nagawa sa bayan. Tingnan mo ngayon, ang tahimik sa flood control. Hindi makundina si Martin Romualdez, hindi mamadatan si Saldico. Pero sa kay Vice President Inday Sara, confidential fund, anak ng kamote. Ang ingay ng mga hinayupak, no? Pero sa flood control ang pinag-usapan, trilyon-trilyon, no? Ayan, nakatikim ka. Magnanakaw! Magnanakaw! Ganun ka pa, eh. At nagpuwisit rin po dyan si Senator Idol Robin Padilla. Kasi nga, pag sinasabing matino, sila lang talaga daw ang matino. Puta kabaliktaran naman yan, Percy Tabi. Kayo ay mga salot sa lipunan, pampagulo kayo ng bayan. Kaya hindi tayo umuusa-usa dahil sa inyo. Kaya nabuisit si Idol Robin Padilla dyan kasi nga, si Idol Robin Padilla mayroong posto. Nakatikim kang hinayupak ka. Ay, bago po si Idol Robin Padilla, pakinggan po muna natin itong kaibigan nating DDS na magaling rin bumanat eh. Ito, binanatan si Percy. Congressman Percy, nadaanan siya ng mga tao doon sa may kalsada. Tapos, nag-sign siya ng ganito. Binabaan ng windshield ng isang babae. Tinawag siyang magnanakaw, Percy, magnanakaw. O di ba? Pag hindi nga maganda ang ginawa mo at magnanakaw ka, talagang sasabunin ka in front of your face. Dahil hindi maganda ang talas ng bibig mo, ayan,
nangiwi ang bunganga mo. So, ikaw, Perse, umalas ka na. Class, dalawa pa lang yung pag-uusapan nating tabingi. Classmate sila ni BBM. Ayun. Maayos ka, Perse. Hindi daw siya ma'am sinigawan, ma'am. Yung magnanakaw daw. Classmate yata talaga. Eh, siya naman talaga sinigawan niya, naraparapan eh. Ayaw lang talaga magpaano, halata na magnanakaw naman, kakampi ng magnanakaw. Pag-usapan po natin, idugtong lang natin yung kay Idol Robin Padilla kasi nga, mayroong post si Idol Robin Padilla patungkol po kay Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon ho, itong si Percy Tabi, masyadong tabingi talaga. Palagi lang sa kaliwa nakakiling. Ganoon lang lagi eh. Ganito yung post ni Senator Idol Robin Padilla. Simple lang naman na post, no? Sabi lang naman niya, ganito rin si VP Inday Sara Duterte. Paulit-ulit na sinasabi ng staff niya sa lahat ng aming pinupuntahan sa abroad, no gift policy. Kaya mga kababayan, wag po sasama ang loob. Wag po sasama ang loob po ninyo kapag hindi ko po kinukuha ang inaabot po ninyo o ibinibigay ko po sa iba. Kasi nga si Lene Robredo, meron daw siyang no gift policy diyan sa Naga. So pag may nagre-regalo, ayaw niyang tanggapin. Alam mo, tama naman yan si Idol Robin Padilla. Yan na talaga yung tatak Duterte. Naalala pa nga natin si Tatay Digong, no gift policy talaga yan. Nung nagiging mayor din si Day Sara, no gift policy talaga yan. Kaya ganun kaunlad ang Davao City. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-rebat dyan eh. Kung ikaw ay Pilipino at medyo malawak ang pag-uunawa mo, kahit galit ka sa mga Duterte, tingnan mo naman ang ginawa nila sa Davao, eh, hindi mo na kailangan na i-rebat si Idol Robin Padilla at para bang sasabihin na fake news si Vice President Senator Idol Robin Padilla sa mga sinasabi. Yun yung yun yung natuklasan niya, yun yung experience ni Senator Idol Robin Padilla. Samantala kaya kasi kayo, Percy Tabi, ay puro puot lang galit yung mga nasa puso ninyo. Tingnan mo si Idol Robin Padilla, kahit si Lene Robredo, hinahangaan niya, di ba? Binabati niya. O, ito yung sagot ni Percy Tabi dyan. Ito rin yung dahilan kaya uminit si Senator Idol Robin Padilla. Ay sabi dyan ni Percy Tabi, after Padilla hails Robredo, Sindanya says, that's not your script before. Alam mo, nakakabuisit talaga. Makita mo lang si Percy Tabi, masisira mundo mo yung hinayupak na to, no? Naku, Percy, pag napagbigyan ka ni Senator Idol Robin Padilla, baka di ka na nakaganon ka ng nalaga. Masapo ka ng tuluyan, imbis na sa kaliwa lang yung kiling mo. Baka makanan pa, tama rin, para mabalanse. No? Kasi nga, itong mga kaliwang grupo, papiling nila na, kami lang ang magaling, kami lang ang malinis, kami lang yung may good governance, pero baliktad yan, sila ang marumi, sila ang salot. Yan, nagkukunwari lang. Yan, ang tanga lang naman ng mga Pilipino pag naniniwala dito sa mga makakaliwang grupo. Huwag po kayong maniwala, dahil mapya yan. Mapya yung mga kaliwa, kakampilit ang balos-los yan eh. Kaya ito po yung sagot ni Senator Idol Robin Padilla, nanggigil, patay ka tabi, kabuang ka. Sabi ni Idol Robin Padilla, ako ang tao. Ako ang taong ayaw ng gulo. Lalo't sa politika, sapagkat ang kailangan ng Bicol ay pagkakaisa. Wag ako ang bentahan mo. Bentahan mo ng away. Sorry, putangin na. Nagayaw lang si Idol Robin sa pelikula. Wag mo ako. Wag ako ang bintahan mo ng away sa oras ng pagpori sa magandang gawain. Uragong kami. Kaya ibahin mo kami. Senator Robin Hood Padilla. Yun naman tubig. Enjoy lang muna tayo. Animalistis ang buhay natin eh. Dahil sa mga kawatang hanggang ngayon, hindi pa rin nauli-huli ang mga inayupak. No? Ano na, Perse? Sapakan daw. Boxing ba? Boxing? Alam mo si Idol Robin Padilla, hinamon ngayon si Trillanes ng anong tawag yan? Duelo eh. Ito pa kaya si Percy Tabi na hindi pagbibigyan ni Senator Idol Robin Padilla. Mga salot kasi ang mga hinayupak eh. Pero ang salot-salot talaga. Anti-Duterte talaga sila. Untakin mo yung pinapahina sila ni Tatay Digong, grabe, sobra-sobra eh. 6 na taon, dapang-dapa. Nakabangon lang naman yung mga yan. Dahil kay Bongbong Marcos, ngayon lang din nakabawi-bawi ang mga hinayupak eh. Sip-sip kay Martin Romualdez, napunduhan ng bilyon. Ay, ang buhay ng mga nakatabingi. Ang mga yan, panggulo lang talaga. Kumbaga, nangliliis lang sa tunay na issue ng bayan. Every time may magsasalita na pabor sa mga Duterte. Ayan, binibiraran ho nila. Sinisiraan. Akala naman nila ay kaya nilang talunin. Hindi nyo kaya yan. Duwag ka nga doon sa isang political vlogger na taga-Japan eh. Si MP, di ba? Pinoy. Inamon nga siya ng boxing eh. Pero hindi man lang pumatol eh. Bayot to bayot daw eh. Bayot to bayot. Sabi natin, boxing. Boxing for akos. Oh. Para sa mga nalindol daw, Percy. Idol Robin pa kaya, patay ka talagang initin mo ang ulo ni Idol Robin Padilla para masapok ka. Yan yung mga panggulo lang. Walang mga kwenta ang mga yan.
Mga salot nga eh. Ang nasa isip lang nila talaga, i-demolish ang mga Duterte, sirain ang mga Duterte. Pag kumampi ka sa mga Duterte, kaaway ka nila. Pag purihin mo ang mga Duterte, birahin ka nila. Pero ang mga animal, nakarma din mga inayupak. Gagaya yung isa rin, kakampi rin nila. Yung putang ina, pag nakita mo yung mukha, sarap mo sa pakin eh. Sarap kaya hamunin ng suntukan to talaga, walang labs. Itong inayupak na kongresista na ito. Si Ridon, di ba? Nakaka-high blood ang animal eh. Gamit na gamit ni Martin Romualdez sa ngayon. Diversionary tactics, nabusalan. Napanaw ni Tatay Digong, nabigyan man ng mga posisyon ng mga yan. Tapos, ang mahunghang, nangungurakot lang. Kaya na sinipa eh. Nagbabakasyon kung saan-saan, gamit ang kaba ng bayan, sinipa ni Tatay Digong. Kaya ngayon, galit na galit talaga itong si Ridon. Kaya, former President Duterte, na gamit naman ng Marcos admin ni Martin Romualdez. Sigwi lang muna tayo na konti, bago natin pag-usapan itong si Ngiwim, no? Na talagang pahiya, hindi lang si Ngiwim na pahiya dito, kundi buong Pilipinas, mga Pilipino. Tingnan mo ha, napakainit yung usapin ng flood control eh. Di ba ho? Ang hinahanap natin, 1.2 trillion. Ghost projects, sangkot ang mga kongresista. At iba pang mga mambabatas. Si Martin Romualdez Saldico. Pero tingnan mo, ang tindi ng diversionary tactics nila. Talagang naghahanap lang sila ng ipapahid nila sa mga Duterte para makalimutan yung tungkol sa flood control. Ang masakla po nito, magkakaroon sila ng hearing. Alam mo ba kung ano? Ito patungkol sa Dolomite Beach. Grabe to si Ridon, gusto yata ipabalik yung mga dumi dyan na nilinis si Tatay Digong. Gustong paimbestigahan ang Dolomite Beach kasi nga ito daw yung dahilan ng pagbaha sa Maynila. Hindi nga Dolomite Beach ang mga dahilan, yung flood control na ghost projects. Di ba natukoy na rin ni Yorme Isko na yung mga daluyan barado, mga pumping station, dahil sa mga ghost. Pero pinipilit talaga ni Ridon na ipahid sa mga Duterte. Ay mag-imbestiga ng Dolomite, tutang ina, nakasama ako dyan eh. Sa Dolomite Beach, magboluntaryo, ang dami naming naglinis dyan. Mga supporter si Tatay Digong, mga DDIs. Kasama ako dyan, lagi-lagi kami. Mga, burak ba yun? Ginaganon mo, putsang akala mo buhangin na, yung pala, basura pa rin nasa ilalim. Ang itim ng buhangin dyan at saka ang baho sa Dolomite. Pero ito, ginagamit ngayon na Ridon na pang diversion lang. Diversionary. Para makalimutan ng flood control. Kasi nga, wala ho silang investigasyon na sa flood control dyan sa Kongreso. So ngayon, magre-resume yung Senado. So naghanap sila ng pang-contest dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Tabla rin naman, pang diversionary tactics lang din naman itong si Lacson. Pero kahit papano, hindi pa rin obra si Lacson kay Senador Marcolita. Kutsa guys imbestigahan na daw yung Dolomite, anak ng kagwang talaga itong mga inayupak na mga komunista. Ringgan natin, Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative. Sarap tusukin yung mata ni Ridon dito. Buwisit ka, animal. Pero pag-usapan lang din natin, kumintuhan natin para maribat naman ho natin. Kasi nga, ang hirap naman kung hayaan lang na po natin yung balitang ito at bahala na ang tao mag-isip, hindi tayo papahayag, i-ribat natin itong mga to. Lalo na ako, personal sa akin yung Dolomite Nagboluntaryo ako dyan. Pakinggan natin, i-ribat lang natin yung hinayupak na to. Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po, maraming salamat sa pagbibita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan, bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan, so 2018 to 2025. No? So, right smack into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga, siyempre, malaking usapin po yung flood control. And binatunan ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Ano yung Margarito na ayaw mo nang aminin, nautos ni Martin Romualdez yan. Wala na, kahit anong gawin ninyong diversionary tactics, wala na. Nasa flood control ng pinakamatinding anomalya. Ano daw? 389 million Dolomite overpricing daw. Putsang ina, dapat nga 1 billion yan gastos dyan. Wow. Sa ganyang karuming lugar, putsang ina, hindi kaya ng milyon yan. Billion dapat Nakatipid pa tayo dyan. Kung susumahin mo. Alam mo yung mga burak Ridon? Doon pa lang, pagkuha pa lang doon, magkaroon ka na ng malaking budget Kasi talagang tinanggal mo yung mga dumi lahat dyan. Lahat talaga. Walang tinira dyan, pati yung mga buhangin na marurumi, tinatanggal yan. So, hindi, 389 million overpricing, kulang pa nga ho yan tinatravel pa yan, yung Dolomite, no? Papunta dito sa Maynila. Saan ba galing yan? Visayas, di ba? Visayas yung Dolomite na yan. Ewan ko lang, Visayas ba? Yung Dolomite? Kasi nga, ako sa akin, itong ginagawa ni Ridon, pampagulo lang ho ito. Huwag na natin ipagpatuloy, magkwentuhan na lang tayo kasi baka masapak ko lang tong animal na to, magsuntukan lang kami. Pintuhan ko na lang kayo dito sa Dolomite. Okay, ito na lang natin. Ayan.
So imbestigahan daw ng Kamara sa Dolomite Beach, sisimula na daw sa Nobyembre. So makipag-contest no sa pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee para malilihis lang ang usapin, no. Oy, mayroon pala dito, 389 million daw, putyang ina. Napakaganda po ng Dolomite Beach, Ridon. Baka hindi ka pa po nakapasyal, pumasyal ka, napakalinis eh. Alam mo po, ang dami na pong nagtangkang maglinis diyan sa Manila Bay, Rojas Boulevard na presidente. Ilang ano na ang nakalipas, ilang presidente nang nakalipas. Wala mang nakakalinis diyan. Oh, di ba? Nagdaan na rin si Marcos Sr., di ba? Hindi nalinis niya. Si Corazon Aquino, hindi niya nalinis. Oh, Estrada, si FBR, hindi niya nalinis. Mga Taga-Luzon, di ba, Mayor? Ang mga presidente. Si Irap, hindi rin niya nalinis. Gloria Macapagal-Arroyo, hindi rin nalinis. Si Pino, hindi rin niya nalinis. Marami ng Taga-Luzon na presidente na nagtangkang maglinis ng Manila Bay. Nagbubukod tangi lang si former President Duterte ang nakalinis diyan, Ridon. Pareho kasi sila ng utak ni Percy Tabi. Former President lang talaga Duterte. Ang nakakaiba kasi kay Digong that time, marami talagang mga volunteers, mga group, no? Simula nung 2016, 2015 na nagboluntaryo, nangangampanya kay Tatay Digong hanggang sa naging presidente si Tatay Digong. Hindi nabuwag yung mga grupo at nagpatuloy na pagboluntaryo para tulungan ng bayan natin. Kaya yung mga gustong i-implement ni Tatay Digong na batas, from local hanggang sa taas na i-implement. Down, mula sa baba, barangay, level, hanggang sa national level na na-implement yung mga gustong ipa-implement ni Tatay Digong ng mga panukala. Kagaya nga ho ito, Dolomite Beach. Alam mo yung Dolomite? Yung Rojas Boulevard, napakabaho dyan. Pasintabi sa mga nagapunan dyan, kumakain. Talagang ang dami ng sobrang baho dahil ginagawang si Arian ng mga homeless. Binababoy nila dyan, dumudumi dyan sila, lahat-lahat, nagtatapon ng basura, lahat. Kaya ang itim-itim ng burak. Diyan, burak ba tama? Ako nakaboluntaryo ako diyan eh. Nakailang bisis ako pabalik-balik. Ang schedule namin yan every Saturday. Ano yan, War on, ang tawag doon? War on Manila Bay. Ayan, War on Manila Bay. Ang purpose doon linisin yung mga dumi. Kasama ako diyan, halos perfect ko yung Sabado kami. Kasi malapit lang opisina ko diyan that time eh. Hindi pa ako nag-YouTube that time. Pa ako sa Facebook pa. Tandami namin, naglilinis, lahat. Saka pagtusok mo, puro basura, may lata, may plastic. Alam mo yung ilang truck na basura yung kinukuha namin. Kasama yung mga buhangin ng mga itim yan, kinukuha talaga. Kasama yung mga langis, no? Yung galing sa mga tanker, ng mga langis nandyan, kumakapit. Grabe. Pag hindi ka nakabuta diyan, pag naglinis, itim talaga yung paa mo. Kaya kami diyan naglilinis, naka-face mask kami, naka-gloves. Tapos sako, ilalagay sa sako. Pag ganoon mo ng sako, tutulo yung mga maitim na tubig. Mancha yung damit mo eh. Pero hindi namin yun inalintana. Dahil ang gusto natin ay malinis yung Manila Bay at maalis yung mabahong amoy, masangsang na ginagawang CR. At saka napakinabangan naman. Hanggang ngayon, marami pong namamasyal dyan sa Dolomite. Maraming kumita dyan ng mga ensaymada vlogger dyan na nakaramot. Ang mga ensaymada vlogger, pinagtripan yung Dolomite Beach, si mamang kayo dyan. Meron yung mga tawag yung mga Dolomite vloggers. Ayan, marami dyan. Maraming nabuhay sa Dolomite. Nagbablog na sila dyan. Ako hindi pa naman ako dyan nagbablog. Naglilinis lang talaga ako. Nung gumanda yung Dolomite, ayan, napamasyal, nawala na yung masangsang amoy. Mantakin mo sa daming presidente from Luzon, ang nakapaglinis lang ay only Duterte na galing sa Mindanao. Naghanap pa talaga tayo ng taga Mindanao na presidente para malinis yung Manila Bay. Napakaganda ng naturang proyekto. Hanggang ngayon, napakinabangan, hindi na sayang. Nagiging instant tourist destination. Yung dating mabaho, marumi, napakalinis na ngayon. Kita mo, may mga tahong na dyan. Meron ka nang makikitang mga alimasag. May mga isda ka nang nakikita dyan. Marami ka nang isda dyan. Pwede ka nang manguha ng isda dyan. Ganun po yung nangyayari. Ang linis na ho, ng Dolomite. Pero yung sasabihin mo ito ay dahilan ng paano ho nangyari. Hindi naman nanggagaling ang baha dyan. Ang baha galing naman sa loob mismo ng Maynila dahil barado yung mga estero, mga flood control, puro ghost projects. Ano lang diversionary tactic? Sa mga OFW, na hindi po kayo nakarating pa ng Dolomite, pag umuwi kayo ng Pilipinas, gawin yung first stop yung Dolomite. Saglit lang naman yan, from airport, malapit na lang, pupunta kayo sa Rojas Boulevard. Makita nyo po, napakaganda ng Dolomite. Kaya ako, ilalaban ko po ito. Sinasabi mo na rin doon na overprice. Putang na, dapat nga bilyon yan, ginastos eh. Baka nga nakatipid pa yan si Tatay Digong. Kasi yung mga nagboboluntaryo, di ba, naglilinis dyan. Halos weekly, araw-araw. Nagiging successful naman. So wala na silang, ang nakita ko lang dito, wala na silang ibang maibabato para malihis ang totoong issue. Nakatakot-takot na nakawan dito sa flood control. Pero hindi tayo magpadala dyan. Balik pa rin po tayo. Matapik natin yung Dolomite. Maribat lang natin sila. Balik pa rin po tayo sa flood control. Kagaya po ngayon, yung ICI, naglabaso sila. Na di umano'y, I think, 35 billion pesos na kulimbat ni Saldico. Na nanggagaling lang sa flood control lang 35 billion pesos. Ito dapat yung tinalakay mo rin doon, anak ka ng kagwang ka. Para matukoy natin yung amo mong budlatang dyan, anak na kamuti.
Hindi mo bira-bira si Saldico. Palaging Duterte ang mga inayupak. Yan yung script ng mga komunista. Na hanggang ngayon, ang mga ulol, hirap na hirap talaga nila patumbahin si Tatay Digong, no? Yung mga Duterte. Hindi na nila alam eh. Ano bang ibabato? So, yung mga Duterte, ang tigas talaga eh. Paano ang daming mga supporters hanggang ngayon? Na dapat, hindi naman ito dapat pag-usapan. Ang pag-usapan natin yung flood control na 35 billion di umano ang nakulimbat ni Saldico. Kung merong 35 billion si Saldico, magkano, Ridon, sa amo mong si Tambaloslos. Pakinggan muna natin ang balitang ito, anak ng kamote. Sinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang natuklasan nila sa maanumalya ng flood control projects. Kabilang ang testimonya na si dating Congressman Zaldico Rao ang nasa likod ng 35 billion pesos na flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Balitang hatid ni 35 billion Bulacan pa lang yan. Saldico ka. Saldico, ang galing mo magnakaw. Sabay takas. Si Tambaloslos, ba't iniwan mo? Putangin na, baka tumakas na rin si Tambaloslos eh. Naging nga, tuloy natin, anak ng kamote. Joseph Moro. Ah. Kahit closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi ng si dating Representative Saldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, siya mismo naghahanda ng kahon-kahon at mali-maliit ang pera para kay Ko na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ito na tayo sa Valle Verde, no? Sige, Valle Verde. Ayon rin kay Alcantara, mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Busos, Bulacan. Dito na tayo sa Valle Verde. Gusto ko pong yung 35 billion sa Bulacan pa lang. Anong sabi ni Bryce Hernandez? Malita-malitang pira. 30 to 50 million daw. Same din sa sinasabi ni ni Gutisa. 58 million, malita-malita. Putang ina, di ba tugma? So ngayon si Saldico, 35 billion sa Bulacan pa lang. Ay, putang ina yung mga kawatan talaga kayo. No? Sa Bulacan pa lang, 35 billion na eh. Bakit kay Bryce Hernandez natatanggap yung testimonya about Saldico na malita-malita ring pera piniprepared at binibigay kay Saldico? Bakit kay Orly Gutisa hindi natatanggap? Kasi nga, nandun si Tambaloslos. Huli na namin kayo, mga buwisit kayo. Sasabihin mo, SCI, huwag mong ilama yan si Tambaloslos. Huwag mong ipatawag si Gutisa. Hindi na, didiretso kay UM yan. Didiretso talaga yan. Mandakit mo yung 35 billion sa Bulacan pa lang. Paano pa sa Ilocos, na may Goose Projects din, sabi ni Chavit Singson, sa Samar, tabla rin daming Goose Projects doon, meron pang Farm to Market Road. Ay, naku, mga buhaya, multong-multo talaga ha. Talagang Halloween na Halloween party ang mga inayupak ngayon. Tingnan mo ha, kung si Saldico, ganun kalaking pera ang meron na ninakaw, paano pa si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos? Ay, talagang, kung malaki ang kay Saldico, mas malaki ang kay Martin Romualdez at kay Bongbong dito. Ngayon lang sila, nagdrama-drama lang. At ang buong mundo, hindi mo pwedeng dayain yan eh. Alam naman yan ang buong mundo. Tsaka yung, kasi simpleng logic lang eh, si Saldico. Sabi ni Saldico, ang kausap daw niya lagi ay si Martin Romualdez at sino ba yung isa? JJ Suarez ba yun? Ayan, JJ Suarez. Sila lang daw nag-uusap para sa bayan, yung pala para sa bulsa nila. Martin Romualdez, pinsan si Bongbong. Simple lang. Kung yung pinsan mo, na Speaker of the House lang, na naglima sa kaban ng bayan, ako presidente ka, anong papel mo doon? Ano ka? Tawtawan lang. May alam ka rin. Yan ang totoo. Kaya ngayon yung international community ay ipinagtabuyan na po dito si Bongbong Marcos. Iniiwasan. Putangin na, nakakalungkot nga kasi sa panahon ni former President Duterte, di ba? Rockstar na rockstar si Tatay Digong sa ASEAN. Yung mga leaders ng ASEAN countries ay kusang lalapit kay former President Duterte at nagsaselfie pag may mga ASEAN summit. Pero dito ngayon kay Bongbong Marcos, iniwasan. Ano ba nga? Ganun eh. Pero okay daw kayo ha. Akala nyo si Bongbong Marcos lang yung mapapahiya dyan at saka mga bobonistang tanganistang, loyalista ni Bangag. Isama tayo dyan pag ikaw ay Pilipino. Lalo na yung mga OFW dyan sa Malaysia, nakahiya. Kumbaga yung moral ba ng mga OFW dyan, o mga Pilipino, kahit hindi OFW, mga migrante, mga Pilipino na nandyan na nanirahan sa ibang bansa,
Pag makita mo po yung presidente natin, iniiwasan ng mga leader, para bang nandidire yung mga leader at para may kitong, animal, parang may kitong ba? Iwasan mo, may kitong yan. Masakit yan para sa part natin. Pero, ganun talaga ang consequences natin. Dahil ang leader natin, walang kwenta basura, ito rin yung mapalaw natin. Ginusto ninyo yan eh. O tingnan mo, iniiwasan talaga ho siya dito. O kaya, yung ipi-flip po nating video, yung ang mincast dito, tatlong leader ng ating ng ASEAN nation. So yung kontrabida diyan si Bongbong Marcos. At yung dalawang nagkampihan, ito ay si president ng Indonesia, si Prabowo Subianto. Ito pala yung president ng Indonesia at ang sultan naman ng Brunei, si Prime Minister Hassanal Bolkiah. Okay? Panoorin po natin ang video na magagalit na naman ang mga troll sa atin kahit pinag-usapan natin. Pero kita po talaga, anak ng kagwang, o tingnan mo. Hawak yung kamay. Yan yung president ng Indonesia. Kinuha yung Prime Minister ng Brunei kasi lumapit si Bongbong Marcos. Huwag ka siyang lumapit. Tayo. Umalis ka dyan, Bong. Kami lang dito. Maghawak kamay. Gawin natin ng script. Yung may yan si President of Indonesia, Prabowo Subianto, at si Prime Minister Sultan of Brunei, si Hassanal Bolkiah. Yan, Sultan ng Brunei, yun yung hinatak ng President ng Indonesia. Di ba galing na si BBM sa Indonesia? So, bakit ganyan na nangyayari, anak ng kamuti? Sabi siguro ng Indonesia dyan, Sultan, huwag kang sumama dyan. Sa Pilipinas, kurakot dyan. Inubos yung pira ng mga Pilipino. Flood control kinulimbat. Alis tayo, nabuisit si Bangang dyan eh. Tingnan mo yung mukha ni Bangang dyan. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig dyan eh. Ang sama ng tingin, oh. Kung tayo na pinagtabuyan, umalis ka dyan. Walang pira dyan, huwag kang magnakaw. Sabi siguro ng mga leader mo, nandito yung presidente ng Pilipinas. O bakit? Nangina, kawatan yan, baka kawatin ka. O baka naman sinabi, ay, alis ka dyan, bakit? Nangina, baka utangan ka dyan, hindi magbabayan. Utangin ka lang at gamitin yung pira pang waldas. Ayan, bili ng mga chopper at mga private jet ni Tambalos sa Saldico. Alam mo, nakakahiya yung mga moment na yan. Oo, natatawa tayo kasi nga si Bongbong Marcos, siya na out of place dyan, pinagtabuyan siya dyan, iniwasan siya dyan. Parang may kitong na nakakahawang sakit. Magre-reflect yan sa ating pagka-Pilipino. Ito yung mga panahon na ito na nakakahiya maging Pilipino. Kasi mismong leader ng ating bansa, pinapahiya ho ang ating lahi at ating pagka-Pilipino. Pinapahiya po ang ating bansa sa international stage. Ito ho yun. Tsaka mayroon pang video na yung dumating si President Donald Trump. No? Pagdating, halos lahat kinamayan. Nung makita si BBM Muminto. Hindi ba talaga? Sabay. Okay, makasasabihin na naman ng mga trolls. Mga fake news na naman tayo. Hindi. Kailangan matalakay natin. Ito yung presidente natin na pinagdidirian ng mga ASEAN countries leader. Ito yung nakakainis eh. Dahil sa panahon ni Tatay Digong, sikat na sikat tayo. Minahal niyakap kung ano-ano pang mga makikita natin na magandang mga moment eh. Pero ito, makikita mo, putang ina, nakakainis na moment, pero nakakatawa rin. Ito, panoorin natin. Ayan, Yan, nag-usap-usap sila dyan kasi photo op, kasi nandyan si Donald Trump. Nandyan si MM. So ngayon, si Donald Trump, dumating na. Pagdating ni President Donald Trump, yung mga ASEAN leaders, di nakano na sa stage, silira na, kinukumusta. Ayan, isa-isa, inakbayan. Kamay tayo. Kumusta ekonomiya? Ayos? Okay ba bansa ninyo? Ayos, walang korupsyon eh. Ayan. Pintubuhan sila dyan. Okay, meron matagal pa yung kausap. Yan. Ayan. Saka brother to brother. Pagdating kay BBM, nandyan. Huminto. Putang ina. Tingnan natin ha. Tingnan mo. Nakita, gumanon ba si Donald Trump? Puta, nandyan ang presidente ng Pilipinas. Kurakot. Ayaw ko dyan. Kawatan yan. Ito. Ayan. Tingnan mo ha. Tingnan nyo ang mga moment na yan. Iyak na ng mga trolls, mga animal kayo, hindi ko kayo pinapatulog sa undas. Mumultuin kayo ni Donald Trump. Ayan. Tinignan mo dyan ni Donald Trump. Baka may plano pa si Donald Trump na pupunta sa dulo at kakamay. Kaso dun sa unahan, nandiyan naman si BBM, baka ma-open lalo si BBM ba? Pag nakumusta siya, nangangiwi yan. Ito yung leader natin. Ayan. Tinignan. Ayaw ko na dyan. Ayaw mo na lang ganun si BBM mo. Snappy ang buwang. Sabi nga, palike nga guys. Bilaw ka na tayo dito. Pinag-usapan natin si BBM. Siyempre, good vibes muna tayo ngayon, anak ng kagwang mo. Tingnan mo si BBM mo. Akala mo, ipapasok na sa kahon.
Yun! Andyan mo, brother to brother, Uncle Sam. Hindi ka pinansin ng uncle mo. Iniwasan. Kawatan kasi. Ay, nakakahiya to, guys. Pag Pilipino ka, mahiya ka talaga eh. Posible naman ng mga OFW, hindi mo pansin ito. Kahit mga supporters ng ng mga OFW, mga unghang na talaga kayo. O pagkatapos dyan, umuwi ng Pilipinas. May napli rin ako na video na nasigawan siya ng bagag sa Treeline Manila. Umuwi ng Pilipinas. Nabu ba talaga? Nabu. No, sa Aranita, nabu siya dito eh. Kanina ko lang nakita, meron pala talaga. Marami kasi nagko-comment sa mga, mga in-upload na video. Sabi, binu daw talaga si BBM sa Treeline Manila. Sa Aranita na to, pagkatapos na ng summit. Punta tayo sa APIC. Sa APIC summit. Pag Tagalog, English ba? No? Sa amin kasi APIC lang naman yan. APIC. Tangina, bubulo lang ako sa mga English. Tagalog, Bisaya na lang tayo. Tapos sa APIC summit. Ito muna sa Treeline Manila. Rinig nyo? Boo! 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 Boo daw! Bubuin! Umusta daw pera ng Pilipinas? Putan na po siya dyan, di ba? Tangina, limas, ubos ang pera ng Pilipinas. Sabi natin, may copyright, background music, anik ng kagwang mo. Boo na bo! Puta, ang kapal ng mukha, pumunta pa ng Korea. Pagkatapos mapaya, sa Malaysia, pupunta pa ng Korea, ay lalo siyang napaya. Hindi na daw eh. Ano na daw siya? Kaibigan na daw siya ng mga inchik eh. Pero China na daw siya. Pero punta tayo doon sa Korea. Punta tayo sa Korea. O ito may talumpati siya. Budol yung talumpati niya. Alam niyo po ba anong nangyari? Nag-lock yung panga. Ano siya? Tak nagulat. Grabe ng lock ng panga dito nyor. Wisin na naman animal. Tingnan niyo ha. Namin sa Pilipinas, ang inyong suporta, ang inyong malasakit. Nandito ako ngayon sa Republic of Korea, o nga dahil nga sa APEC, Economic Leaders. Republic of Karuya? Narito ako ngayon sa Republic of Karuya. Anong Karuya? Hindi Karuya. Karuya? Karuya. Ulitin natin ha. Nandito ako ngayon sa Republic of Karuya. Namin sa Pilipinas, ang inyong suporta, ang inyong malasakit. Nandito ako ngayon sa Republic of Korea. Korea talaga, Korea. Nandito ako ngayon sa Republic of Korea. Anong Korea? Hindi man Korea, sir? Ngayon, mambubo mo. Korea. Anong Republic of Korea? Puntangin na, pag may binabasa ka na nga, mali-mali pa sinasabi mo. Wala na. Hindi na talaga tumama. Oo nga, dahil nga sa APEC Economic Leaders Meeting, mas mapapabilis ang palitan ng produkto at serbisyo at masisiguro na ang bawat mamaya. Mapabilis daw yung palitan ng produkto, ng Epictus. Tangin ang budo lang inayupak. Sige nga, tuloy. Aming oportunidad at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Kita niya, gano'n na niya. Akala mo, kambing. May pumalakpak. Talaga. No Filipino will be left behind. Mga kababayan, kayo. Ay, mga kababayan, no Filipino would leave behind. Anak ang kagang sabi ngiwi. Nambudol ka lang ngiwi. Grabe ng pagkangiwi niya, no? ang inspirasyon ng bawat Pilipino. Namin sa Pilipinas, ang inyong support. Tama na nyo, nabuisit ng mga nanonood. Anak ng kagwang. Wala na, hirap na daw siya. Sabi ni Bibim, wala na, bagsak ng Pilipinas. Galit na galit sa China. Galit ka ng galit sa China, lumalapit ka na pala sa China. Kaya binibira siya ng isang, I think, Japanese TikToker ho ito. Di ba doon sa Malaysia? Binira niya, blast, sabi nga. BBM blast China. Yan pa yung ulat ng ABS-CBN. BBM dinikdik ang China. Hindi na mga caption ng mga mainstream media naman, hindi animal talaga. Pero hindi ho nagustuhan ng foreign vlogger, I think Japanese ho ito. Pinuna ho siya, narito pakinggan natin yung ito magaling yung bumira eh. Ito. Marcos just made a huge mistake blasting China in the ASEAN summit. What is your goal in blasting China on national television for the international community to see? And anyone who disagrees with me does not know anything about ASEAN or its history at all. ASEAN has always settled disputes in a very peaceful and harmonious manner, never discussing things or never confronting other countries publicly. When China and Vietnam clashed over the Paracel Islands in the 1970s, they did not publicly humiliate one another. They settled it quietly. When the world was condemning the junta or the military coup in Myanmar, ASEAN did not publicly condemn. They sent envoy and dealt with it peacefully. These are countries that genuinely want the dispute to be settled. Marcos is doing the opposite. The Philippines is doing the opposite. The Philippines is always an outlier. Every single country in ASEAN is not doing what Marcos is doing. Remember, the most powerful in the room is not the loudest in the room. It's the one who's the most strategic. And being strategic doesn't necessarily mean you have to be loud. You are making yourself look like a frontman for Washington. A lot of people might think you are.
Puta, nakakahiya yun, ha? Puta, sa isang kwarto pinakaingay, bubo. Sa isang kwarto, ang hindi maingay, ang ano dun sa kwarto dahil kailangan strategic ka pagalingan dyan. Hindi yung parang ingay-ingay ka. Akala mo, ang tapang mo, maibubuga ka. Tama talaga kasi, no? Hindi niya kasi kaya makipag-usap sa China ng harap-harapan. Yan ang nangyayari ho ngayon. Nga feeling, pinalakpakan din yan ng mga tanganistang bubunista, mga komunista. Kasi daw, ang galing ni BBM eh. Ang galing na ni BBM, binanatan ng China. Hindi na nga pinapansin eh. Tapos, pagkatapos siya bumanat sa China, pagdating sa piso bagsak, nagiging 59, nakapalitan ng piso at dolyar ang buwang. Tinamaan ang ating ekonomiya dahil sa kanyang kayabangan eh. Kayabangan wala sa lugar, anak ng kagwang. Kaya ang nangyayari, ito na, pro-China na po siya. Kaya na, pro-China na po. Pagkatapos binanatan ng China, makita-kita mo sa ipik sa Korea, ayan o, nakipagkamaya. Sabi siguro niya, President Xi Jinping, wala na eh, nagkaibigan na kayo ni Trump. Iniwan ako ni Trump sa ere. Sorry ah. Bagsak na kasi ekonomiya namin eh. Balik na kami sa China, okay lang ba? Tingnan mo yung China, no? President Xi Jinping, napakabait, di ba? Pagkatapos mo binanat-banatan doon sa ASEAN, sa Malaysia, ayan, nakipagkamay ka, sports na, kinamayan ka. Buti hindi ka sinampal dyan. Buti hindi ka sinampal dyan, anak ka ng kamuti, ha? Ang daming mga trolls, si Tarsila, ano masasabi mo dito? Pro-China na si BBM. Yung mga protector ng BBM, mga Ensaymada Bulagers, paano na? Sabi nyo kami, pro-China kami. Si BBM po ang tunay na pro-China, mga tanga kayo. Kami si partner ni BBM eh, Chinese eh. Tingnan mo, pasok ka doon sa opisina ni Baki, bungad pa lang sa pintuan, ang watawat, China. Niloko lang kayo. Si BBM talaga ang totoong pro-China. Tsaka, ano na lang yan, katangahan na lang yung away-awayin mo, China. Kabubuhan. Tingnan mo, inaway mo ng China, bagsak ekonomiya natin. Bumbahin ka lang ng water cannon, iiyak ka. Susumbong ka kay Donald Trump, hindi ka naman kinakampihan. Nasumbong niya, Uncle Jam, bakit bubuim? Binumba kami ng water cannon, tapos kaibigan namin yan. Kaya hindi siya kinumayan ni Donald Trump eh. Wala na siya dyan, no choice na siya. Kailangan yung foreign policy mo bubuin, baguhin mo. I-adapt mo yun, foreign policy ni Tatay Digong, friends to all, enemy to none. Huwag kang ngingiwi-ngiwi, huwag kang papangap-pangap. No choice ka. Mabigat na bansa yung kinalaban mo, luhod nga yung Amerika dyan eh. Sa kay President Xi Jinping, di ba nagkipagkaibigan ha? O, anong gagawin mo dyan? Wala ka nang magawa, kundi lumuhod ka rin dyan sa China. Hindi naman namin sinabi na magpakatuta ka, kaibiganin na lang natin. Pro-China naman lahat tayo, made in China lahat ng produkto natin eh. O ngayon, mga bubunistang tanganista, di masaktan kayo dito? O kayo mga komunista, kaya si Percy Tabi, Ridun, di ba galit kayo sa China? Mga dilawan, mga pinklawan, kumpisa na kayo mag-rally labang kay BBM. Umiyak na kayo. Pagalitan nyo na si BBM, i-rally nyo na, animal, bubuhem, resign, pro-China ka. Kasi tayo lang kami, sinasabihan kami nga pro-China. Ni minsan hindi namin na-meet si President Xi Jinping. Ni minsan hindi namin nakamayan si President Xi Jinping. Tapos sasabihin po ninyo kami pro-China. O ito, na-meet si President Xi Jinping, nakamayan si President Xi Jinping. At may puto pa kayo. Sino ngayon ang pro-China sa atin? Sarap ninyong pagtatawanan, mga bubo kayo. Mga tagang-supporter si Buboy. May wala na, no choice na. Bagsak na ekonomiya eh. Bigla nang week na week yung piso kontra dolyar. Magsi-60 na yata. Magkano ba palitan ngayon? Yung pride mo, yung foreign policy mo na galing sa mga dilawan, hindi nakatulong. Mas maganda pa rin. Sa lahat, yung foreign policy ni former President Duterte, enemy to none, friends to all. Ganun lang naman. Hindi mo naman kailangan makipagkaaway kasi wala naman tayong laban. Kung gusto mo ng mga missile system, wala naman tayong ganun. May pinahiram yung kano, pero kunyari lang yun. Paltik yun. Pero ayaw nga makipagdigmaan din ng kano. Ang nakakatakot nga ako dyan, kung magkaroon ng digmaan ng dahil sa kay Bongbong Marcos mga katigasan sa ulo, palpak na foreign policy nila Tariela. No? Paano Tariela? Pagalitan mo na si Bongbong. Pag magkaroon ng digmaan, tapos ang Amerika ngayon at China magkaibigan na, sumaiwan tayo sa ire. Sumagaya tayo sa Ukraine. So ang resulta, ubos, okay lang naman magkadigmaan, basta yung mga supporter si Bongbong Marcos ang mauna. Or sila ni De Lima, sila ni Ridon, Percy Tabi, Jokno, ayan sila po yung mauna doon sa West Philippine Sea. Yan, yung mga Ensaymada Bulagers, sama nyo si Ninyo Calvo, yung pinsan ni Kiko Barsaga. Para pag napuruhan kayo, grabe ang buhay ng Pilipinas, napaka-peaceful talaga. Itong mga komunista, pag maubos sa digmaan kontra China at saka mga bubunista mga dilawan, ang sarap ng Pilipinas, ang saya natin. Uunad ang bansa, walang gulo, malaya ang buhay natin, magkakaisa tayo at uunad ang bansang ito. Dahil ubos na ang mga salot. Ano? Paano yan? Pro-China si Bibe, mga bubunista. Di na tayo magtatalo nito.
Bakit nyo kaming sabihin kami ang pro-China? Di ba? Sila yung pro-China, kayo, yung amo nyo. Kaya magandang gabi. Irikan nyo na kandila, amo nyo.